kung sakali man na pare-pareho kayo, magkasundo po kayo na totally magkaroon ng reform on K-12, kapag ang isang bata nasa grade 11 or K-12 at naisabatas po ito, paano po? Ano Yung mangyayari? transition. Oo, yung transition ng mga nasa K-12 na, paano yun? Mukhang doon ang magiging problema. Yes. Kung yung version po na napasa na namin on third and final reading, siguro po magtutuloy na rin po yun. Kasi talaga naman hindi naman namin tinatanggal ang 11 and 12 kasi nga katulad ng binanggit kanina, pag-usapan natin, yan na naman yung mga kritiko na global standard of 11-12. Yung version po namin, tinanggap na namin may 11 and 12 pero may exemption, may acceleration. Okay. So dapat hindi maapektuhan yung 11 and 12. Okay. Assuming, piliin po natin na talagang optional na lang. Again po, baka pwedeng gumawa ng exit point. Pero pag ando doon ka na, ay syempre itutuloy mo na. Kung mag-grade 12 ka na rin lang, itutuloy mo na rin yun. Pero siguro, under the new curriculum, na hindi na 31 subjects, pero 5 subjects na lang. So, sa madaling... Again po, Yes po. Sa madaling salita, kung yung mga nasa 11 at 12 na ngayon, hanggat hindi pa napagdedesisyonan, kailangan nilang tapusin iyan. That is correct po. Again po, alam ko may mga kritiko ulit dyan, pero at the end of the day po, we need reforms. Maliwanag po yan. Okay. Meron talagang magsasakripisyo, pero ganun po talaga kailangan ng reform.